Bueno, ano ba ang ating aabangan ngayong gabi, mga kapatid? Marahil ay nananabik na kayo na matalakay natin ng ilang mga mahusay na paksa mula sa ating pagpupulong ngayon. Halimbawa, ikaw ba ay taong mapagpasalamat? Dito iikot ngayon yung ating pagtalakay ngayong gabi, mga kapatid. Binibilang ba natin ang mga pagpapala mula kay Jehovah? At ito'y pinagpapasalamat sa Kanya? Magandang tanong yan, ano? Gayun din, sasagutin din yung tanong sa spiritual na hiyas, bakit ikinumpara sa hugasan ng Diyos ang Moab? Mamaya, talakayin niya sa spiritual na hiyas at masasagot natin yung tanong na yan. Abangan din natin ang ilang mga bahagi doon sa maging mahusay sa ministeryo. Ano pa tatalakayin doon? Yung di formal na pagpapaltoo, pagdalaw muli, at pagpapasimula ng pakikipag-usap. Makakanig din tayo ng pahayag. Maganda yung tema ng pahayag. Ano? Paano ko may iwasang maging negatibo? Isa yan sa mga tatalakayin natin. At yung isa pa na ating aabangan ay yung pag-awit ng papuri kay Jehovah sa pamamagitan ng pagkanta. Paano ba natin minamalas ang awiting pangkaharian? Pag maganda lang ba ang ating boses, saka tayo aawit? Pag hindi maganda yung tono, ay hindi na tayo aawit? Mamaya tatalakayin natin yan. Ngayon ay unahin natin ang talk o pahayag na may paksang magpasalamat kayo kay Jehovah dahil siya ay mabuti. Ito ay bahagi, nagagampanan sa atin ni Brother Kevin Simon. Pakisuyo. Danke. Obrigado. Spasiba. Sokran. Merci. O sa mas pamilyar tayong salita, salamat. Gaano man kadaming lengguwahe ang gamitin natin, oo, hindi magiging sapat ang lahat ng iyon kung sasabihin lamang natin ang pagpapasalamat natin sa Diyos na Jehovah. Hindi natin maipakikita ang tunay na pagpapasalamat sa mga salita sa ginawa ng ating dakilang may lalang. Hindi mabilang ang mga dahilan kung bakit karapat-dapat ang Diyos na Jehovah sa pagpapasalamat natin. Pansinin ang ulat sa Awit 107 verses 1 and 2. Awit 107 verses 1 and 2. Magpasalamat kayo kay Jehovah dahil siya ay mabuti. Ang kanyang tapat na pag-ibig ay walang hanggan. Sabihin nawa ito ng mga binawi ni Jehovah, ng mga binawi niya mula sa kamay ng mga kalaban. Oo, bakit tayo magpapasalamat sa Diyos na Jehovah? Dahil siya ay mabuti at patuloy niyang ipinakikita ang kanyang tapat na pag-ibig sa ating lahat. Kitang-kita ito ng mga binawi ng Diyos na Jehovah. Sino ang mga binawi ng Diyos na Jehovah mula sa mga kalaban? Kanino ito tumutukoy? Pag-usapan natin sandali. Kung maaalaala natin ang ulat sa Biblia, naging bihag ng mga Babilonyo ang bansang Israel. Papaano binawi ng Diyos na Jehovah ang kanyang bayan? Sa pamamagitan ng paggamit sa Medo-Persya. Ito yung ika-4 na kapangyarihang pandaigdig sa kasaysayan ng Biblia. Anong ginawa nila? Pinabagsak ang Babylonia. Sa pangunguna ni Sirong Dakila, naglabas ng utos para palayain ang bayan ng Diyos na Jehovah at bumalik sa kanilang lupain at itayong muli ang nawasak na templo sa banal na lungsod ng Jerusalem. Oo, binawi ng Diyos na Jehovah ang kanyang bayan mula sa mga kaaway. Nakapagpapatibay na malaman o ulit-ulitin ang ganitong klase ng mga record sa Biblia. Bakit? Kasi kitang-kita natin kung papaano kumilos ang Diyos na Jehovah, kung papaano niya tinulungan ang kanyang mga lingkod. At hindi natatapos noong panahong iyon ang pagliligtas ng Diyos na Jehovah, kundi hanggang sa ngayon, ginagawa niya ang mga ito. Papaano ipinakikita ng Diyos na Jehovah sa ngayon ang kanyang pagbawi mula sa mundo ni Satanas? O
papaano niya tayo inililigtas sa ngayon. Tumalakay tayo ng isang karanasan. Si Oleg at Irina, mag-asawang pioneer. Ang ginawa nila, nakita nila ang malaking pangangailangan sa isang kongregasyon, kaya naman lumipat sila doon. Nakalulungkot sa kanilang bansa, bagsakang ekonomiya. Kaya paglipat nila, kasabay nito, nawalan din sila ng trabaho. Mga 1 taon na wala silang regular na mapagkukunan ng kanilang material na mga pangangailangan. Pero sa mga panahong iyon, damang-dama nila kung papaano sila tinutulungan ng ating Diyos na Jehovah. Ang ginawa nila, para hindi sila masyadong ma-stress, nanatili sila doon sa kanilang focus. Ang focus nila, pangunahin na, ang paglilingkuran sa Diyos na Jehovah. Oo, nanatili silang abala sa ministeryo habang naghahanap sila ng kanilang trabaho. Nakamamangha ang sumunod na nangyari. Isang araw, pag-uwi nila galing sa ministeryo, nakakita sila ng 2 bag na punong-puno ng groceries. At ito ay dinala ng kaibigan nila na mula pa sa malayong lugar. Binanggit ng ulat, 160 kilometers ang nilakbay ng mga kaibigan nila para ipakita ang pagtulong nila sa mga mahal nilang mga kapatid. Ganito ang konklusyon ni Oleg. Noong araw na iyon, naramdaman ulit namin kung gaano kami kamahal ni Jehovah at ng kongregasyon. Kumbinsido kami na talagang hindi pababayaan ng Diyos na Jehovah ang mga lingkod niya, na kahit parang wala ng pag-asa ang sitwasyon nila. Oo, ipinadadamayan ng Diyos na Jehovah at ipinangako yan ng Diyos na Jehovah, hindi lang kaila Oleg at Irina, kundi sa lahat ng mga lingkod niya na ang focus ay ang nagliligtas buhay na gawain. Bukod sa mga salitang maraming salamat amang Jehovah, pinupuri din natin ang Diyos na Jehovah sa kongregasyon. Iyan ang idinidiin ng awit 107, 31 at 32. Pakisuyo po. Awit 107, 31, 32. Magpasalamat nawa ang mga tao kay Jehovah dahil sa kanyang tapat na pag-ibig at dahil sa kanyang kamanghamanghang mga gawa para sa mga anak ng tao. Purihin nawa nila siya sa kongregasyon ng bayan. Purihin nawa nila siya sa kapulungan ng matatandang mga lalaki. Binanggit ng teksto, pupurihin siya sa gitna ng kongregasyon. Pangunahin na ang kongregasyon ay itinatag para purihin ang Diyos na Jehovah. Sa ngayon, papaano natin maipapakita na pinupuri natin siya sa loob ng kongregasyon? Tumalakay tayo ng 3 paraan. Ang una ay yung umawit ng papuri sa Diyos na Jehovah. Binanggit ng isa sa ating mga referensya, kapag umaawit tayo, kailangan ito ay taos sa puso, nanggagaling sa puso, may tindi at may init. Nagbigay ng halimbawa. Halimbawa, kung ang kanta ay masaya, dapat sikapin natin na awitin ito ng masaya din. Kailangan nararamdaman natin ito. Ang iba namang awit, nangangailangan ng puwersa o kaya naman merong himig ng pagmamarcha. Paano natin yun kakantahin? Sa malungkot na paraan? Hindi. Binanggit ng referensya, dapat nating awitin ito ng may kasiglahan at matatag na pantitiwala. Hindi lang natin basta sinasabi ang mga liriko, kundi kailangang damhin natin ito. Kaya mga kapatid, huwag mahiyang kumanta. Ang ikalawang paraan para maipakita natin ang pagpapasalamat sa kongregasyon ay sa pamamagitan ng pinaghandaan nating mga komento. Gagamitin ko ang panahong ito, maraming salamat po sa mahuhusay na paghahanda ninyo mga kapatid sa tuwing nagkokomento kayo dito sa mga pagpupulong. Ang iba natatakot, ang iba kinakabahan. Kasi ang iniisip nila, baka mamaya mali ang kanilang sagot o hindi maganda yung pagkakabuo ng kanilang komento. Tandaan, hindi naman kailangang mahaba ang komento. Hindi kailangan na ang komento may introduction, body, at conclusion. Hindi po yun kailangan. Mas maiksi, mas mapapakinabangan. At ang lahat ng maiiksing komento na pinaghandaan, pinahahalagahan ng Diyos na Jehovah. Ang ikatlo, lubusang suportahan ng mga kaayusan ng kongregasyon sa pangangaral ng mabuting balita
maalwan man o mahihirap na panahon. Pagkatapos magretiro ni Mirey, nag-pioneer siya. Pero may isang problema. Meron siyang malalang arthritis. So binanggit ng ulat, 1 oras lang siyang nakakasama sa pagbabahay-bahay. Pero hindi nangangahulugang tumitigil na siya sa paglilingkuran sa Diyos na Jehovah. Ang ginagawa niya, gumugugol din siya ng panahon sa public witnessing. Marami din siyang Bible study at mga return visits. Di man niya physical na mapuntahan ng lahat dahil sa kanyang kalusugan, pero regular niyang tinatawagan ito at pagkatapos ay nag-aaral sila ng Biblia gamit-gamit ang telepono. Tinanong siya, bakit mo pa ginagawa ang bagay na iyan, Sister Mirey? Ang dahilan, mahal na mahal niya ang Diyos na Jehovah. At gusto niya na ipakita ang pagpapasalamat sa Diyos na Jehovah sa pamamagitan ng pagbibigay ng buo niyang makakaya sa ministeryo kasama ng kongregasyon. Kaya para mapasalamatan natin ang Diyos na Jehovah, ano ang kailangan natin gawin? Pakisuyo ng artwork. Pag-awit ng taos-puso at may damdamin, pinaghandaang nakapagpapatibay ng mga komento, at buong lakas at buong puso na pangangaral ng mabuting balita. Salamat. Sa napakabilis na takbo ng mundo ni Satanas, kinukuha niya ang maraming panahon natin. Ano ang makakatulong sa atin para hindi natin makalimutang magpasalamat sa Diyos na Jehovah? Huling teksto natin sa pahayag na ito, Awit 107:43. Ang marunong ay magmamasid sa mga bagay na ito at pag-iisipan niyang mabuti ang tapat na pag-ibig na ipinapakita ni Jehovah. Kailangan nating magmasid ng mabuti, mga kapatid. Hindi lang sa mga grandiosong mga pagpapala, kundi doon sa maliliit na mga ibinibigay ng Diyos na Jehovah sa araw-araw. Baka nakalalampas ito sa atin. Kaya kailangan nating maging mapagmasid. At makatwiran lamang na pag-isipan, ano yung nasa likod ng mga pagpapalang iyon? Masidhing pag-ibig ng Diyos na Jehovah para sa ating lahat. Oo, mga kapatid at mga kaibigan, punong-puno tayo ng dahilan para pasalamatan ang Diyos na Jehovah. Utang natin ang lahat sa Kanya. Kaya nawa, masambit din natin ang mga pananalita ng salmista. Magpasalamat kayo kay Jehovah dahil Siya ay mabuti. Balik tayo sa chairman. Sa Hamnida, Kevin. Napagaya tuloy ako kay Kevin. Korean language, salamat. At diniin sa atin yung ilang mamahalagang punto, mga kapatid, ano? Tatlo yon sa artwork natin. Ay yung pinahalaga ni Jehovah, yung pagkokomento, pagkanta natin, at yung pagpapahalaga sa ministeryo. Ngayon naman, ay isunod natin ang spiritual na hiyas na tatalakayin sa atin ni Brother Daniel Alboro. Pakisuyo. Awit 108:9. Sinong may gustong magbasa? Pakisuyo. Brother Relax Mario. Ang Moab ang aking hugasan. Ihahagis ko sa Edom ang sandalyas ko. Hihiyaw ako sa kagalakan dahil sa tagumpay ko laban sa Pilistia. Salamat. Bakit ikinumpara sa hugasan ng Diyos ang Moab? Brother Ongking ko? Kasi mahigpit na kaaway ng Israel ang Moab, kaya nung sinabing hugasan, hindi na ito banta. Hindi ito nagbibigay ng panganib sa kanila. Bagko, sabi ng Unang Chronicle 18:2, nang matalo ang Moab, naging mga lingkod ni David ito. Tapos nagdadala ng tributo, nagbigay ng taxes. So hindi na ito banta sa kanila. At ito ay magandang hula na natupad, gaya ng binanggit ng ibang mga teksto pa sa Biblia. Salamat. Sa pagbabasa ng Biblia para sa linggong ito, anong spiritual na hiyas ang nagustuhan mo? Brother Rabanis Nuli? Nadama ko rin ang nadama ng salmista sa 107 verse 7 na pinalakad siya sa tamang daan dahil inakay ako ni Jehovah sa tama ding daan. Inilapit niya ako sa dakilang guro si Panginoong Hesus upang turuan na lumakad sa landas ng tunay na buhay. Kaya sikapin kong tularan si Haring David. Buong puso akong magpapasalamat kay Jehovah sa pagpapalang ito at sa kanyang kabutihan sa akin. Salamat. Sister Rabanis, yung humok.
Sister Humok. Sa 107, 12, and 13 po, pinapakita na ang disiplina ni Jehovah ay hindi upang magdulot ng sakit, kundi upang itama tayo at magbigay ng pagkakataon sa pagsisisi. Ang layunin po nito ay kaligtasan at pagbabago ng puso, isang pagpapakita ng kanyang pag-ibig at malasakit, hindi galit. Kaya na-appreciate ko po ito dahil willing tayo bigyan ng undeserved kindness galing kay Jehovah sa iba't ibang paraan. Salamat. Sister Humok pa rin. Mariel? Sa 108:13 po, kapag nanghihina po tayo, binanggit sa teksto na bibigyan tayo ni Jehovah ng lakas. Pinibigay po niya ito kapag nananalangin tayo, nagpo-personal study, pinapatibay ng ating mga kaibigan at kapatid sa kongregasyon, at kapag lagi nating iniisip yung pag-asa natin sa hinaharap. Kaya gusto ko pong samantalahin yung mga paglalaang ito ni Jehovah para makayanan ko yung mga problema, magawa ang aking mga atas at manatiling masaya sa paglilingkod. Salamat. Sister Victoria. Ulikino po. Ay, sorry. Sa 1:7 po, mula nung suwayin ng ating mga magulang na sina Adan at Eva, si Jehovah, sa diwa po nakuha tayo ni Satanas. Pero sa pamamagitan ng pantubo, sa diwa po nabawi din tayo ni Jehovah mula sa kamatayan tungo sa buhay. Kaya para ipakita po yung pasasalamat ko sa Diyos na Jehovah, pagsisikapan ko po na sa bawat hamon ng buhay ko ay mananatili po ako sa panig niya. Salamat. Sister De La Cruz. Sa awit 108:13, ini-encourage po tayo na umawit kagaya ng ginawa ni David noong una. Yung pagkanta ng mga awit na pangkarian ay isang paraan ng ating pagpuri kay Jehovah. Kaya pag maghahanda po tayo ng pagpupulong, lalo na pag midweek, isama natin na bubuksan at pag-aaralan yung mga kanta. Kasi pag umaawit po tayo ng lubusan, nagbibigay ito ng kagalakan sa iba at tayo man ay nakikinabang din. Kaya pagpapakita po ito ng pasasalamat at pag-ibig kay Jehovah. Salamat, Sister Muyo. Mariana. Sorry. Nagustuhan ko po ang awit 107, 11 at 12. Sinabi po dito, nang winalanggalang po nila ang payo ng kataas-taasan, sinabi po na pinaranas sila ng hirap para matuto silang magpakumbaba. Naging babalang halimbawa po ito sa akin na kung ako rin po ay hindi susunod ng kahit isang beses lang po sa mga payo ng Diyos na Jehovah, tiyak na mararanasan ko rin po ang hirap, resulta ng pagsuway ko. Kaya sisikapin ko po na masunod ang mga salita at payo ni Jehovah upang ako po ay mapabuti at maging masaya. Salamat. Sister Ungking ko. Dito po sa 107, 23 at 24, napatibay po ako nito sa tapat na pag-ibig ng Diyos sa atin, na kahit mamatay ang isa sa mahal natin sa buhay, maging sa dagat man ito mangyari, hindi ito nakakalimutan ng Diyos na Jehovah. Dahil binanggit po ng Apokalipsis 20:13, ibibigay ng Hades ang mga patay na nasa kanila. Talagang kahanga-hanga ang mga gawa ng ating Panginoon. Salamat. Sister Brother Alcantara. Patibay po ako rito sa 107, 31, 32 na talagang magpapasalamat tayo sa Diyos na Jehovah sa kanyang makapangyarihang kamay. Hindi lang iyan sa kanyang mga ginagawa, kundi pati rito sa kongregasyon. Kaya kapuri-puri at sa kanyang magandang pangalan. Salamat. Sister Kamari. Dito din po sa awit 107, 8 at 9, napapatibay din po ako dito na si Jehovah tapat na nagbigay ng pag-ibig para sa akin kasi binigyan niya ako ng lakas, binigyan niya ako ng maraming kaalaman at yung binibigay niya sa akin yung hindi ako ginugutom. At marami pang ibibinigay sa akin, lahat-lahat. Sister Dum, salamat.
Napahalagahan ko po yung binabanggit ng awit 108:13. Marami man yung mga hadlang o panghihina ng loob natin na madaling makahigop ng ating lakas. Lagi ko pong tatandaan na si Jehovah lang po yung mapagkukunan ko ng lakas o ng bukal na dinamikong lakas para makapagpatuloy po ako sa takbuhan na halos patapos na po. Salamat. Sister Aguilar. Dito po sa 107:31-43, gumamit ang Diyos na Jehovah ng iba't ibang klase ng figure of speech gaya ng pagmamalabis at pag-compare ng mga bagay-bagay. Hindi para pahangain yung mga tagapakinig niya o yung mga lingkod niya, kundi para matuto at magpatibay sa kanila. Gusto ko itong pahalagahan kasi para sa mga naaralan ko po ng Biblia at sa iba pang mga tao para malaman nila yung katotohanan na pahalagan din po yung iba't ibang mga tools at paraan na inilalaan ni Jehovah para dun sa mga taong makikinig po. Salamat. Brother Froilan Rodriguez. Sa awit 108 verse 4, dahil ang iyong tapat na pag-ibig ay dakila, kasintaas ng langit at ang iyong katapatan ay hanggang sa kalangitan. Napapatibay ako nito na malaman na ang Diyos na Jehovah, ang kanyang pag-ibig ay mas mataas pa sa langit at mas malawak pa sa buong universo. Walang makasukat noon. Pero hinimok niya tayo na tularan siya. Kaya inakapit ko sa akin sarili at pinipilit ko na magkaroon ako ng mapagmahal na puso at nagpapasalamat ako sa kanyang gabay upang patuloy na matahak ko ang tuwid na landas ni Jehovah. Salamat. Dito lang natatapos ang ating bahagi. Balik natin sa chairman. Okay, maraming pong salamat, Brother Daniel Alburos, sa pagtalakay ng ating spiritual na hiyas. At gayon din sa ating mga kapatid na mahusay nagkomento. At marami tayong natanda ang mga komento nila. Okay, tatako tayo sa pagbabasa ng Biblia sa araw na ito. Ang babasahin sa ating teksto ay awit 107, 1 hanggang 28. Ito ay bahagi ni Brother John Shem Gumila, ating subaybayan. Magpasalamat kayo kay Jehovah dahil siya ay mabuti. Ang kanyang tapat na pag-ibig ay walang hanggan. Sabihin nawa ito ng mga binawi ni Jehovah, na mga binawi niya mula sa kamay ng mga kalaban, at tinipon niya mula sa mga lupain, mula sa silangan at mula sa kanluran, mula sa hilaga at mula sa timog. Nagpagala-gala sila sa ilang, sa disyerto. Wala silang nakitang daan na papunta sa isang lungsod na matitirhan nila. Gutom sila at uhaw. Nanghihina sila sa pagod. Patuloy silang dumaing kay Jehovah sa paghihirap nila. Iniligtas niya sila sa kapighatian nila. Pinalakad niya sila sa tamang daan para makarating sa isang lungsod na matitirhan nila. Magpasalamat nawa ang mga tao kay Jehovah dahil sa kanyang tapat na pag-ibig at dahil sa kanyang kamanghamanghang mga gawa para sa mga anak ng tao. Dahil pinainom niya ang uhaw at binusog ng mabubuting bagay ang gutom. Ang ilan ay namumuhay sa matinding kadiliman, mga bilanggong nagdurusa at nakakadena. Dahil nagrebelde sila sa salita ng Diyos, winalanggalang nila ang payo ng kataas-taasan. Kaya pinaranas niya sila ng hirap para matuto silang magpakumbaba. Nadapa sila at walang sino mang tumulong. Humingi sila ng tulong kay Jehovah sa paghihirap nila. Iniligtas niya sila sa kapighatian nila. Inilabas niya sila mula sa matinding kadiliman at nilagot ang kanilang mga kadena. Magpasalamat nawa ang mga tao kay Jehovah dahil sa kanyang tapat na pag-ibig at dahil sa kanyang kamanghamanghang mga gawa para sa mga anak ng tao. Dahil winasak niya ang mga pintong tanso at pinutol ang mga halang na bakal. Mangmang sila at nagdusa dahil sa kanilang mga kasalanan at pagkakamali. Nawalan sila ng gana sa anumang pagkain. Malapit na sila sa pinto ng kamatayan. Humihingi sila ng tulong kay Jehovah sa paghihirap nila. Iniligtas niya sila sa kapighatian nila. Isinusugo niya ang kanyang salita at pinagagaling sila. At iniligtas sila mula sa hukay na kinasadlakan nila. Magpasalamat nawa ang mga tao kay Jehovah dahil sa kanyang tapat na pag-ibig
at dahil sa kanyang kamanghamanghang mga gawa para sa mga anak ng tao. Mag-alay nawa sila ng mga handog ng pasasalamat at ipahayag ang kanyang mga gawa ng may hiyaw ng kagalakan. Ang mga naglalakbay sa dagat sakay ng mga barko na nangangalakal sa malalawak na tubig. Nakita nila ang mga gawa ni Jehova at ang kamangha-mangha niyang mga gawa sa karagatan. Kung paanong kapag iniutos niya ay nagkakaroon ng buhawi na nagpapaangat sa mga alon ng dagat, pumapaitaas sila sa langit, bumabagsak sila sa kailaliman. Nanghihina ang loob nila dahil sa paparating na kapahamakan. Sumusuray-suray silang gaya ng lasing at nawawalan ng saysay ang anumang kasanayan nila. Humihingi sila ng tulong kay Jehova sa paghihirap nila at inililigtas niya sila sa kapighatian nila. Okay, maraming salamat, Brother John Siam Gumila, sa iyong bahagi. Napansin niyo mga kapatid, no, yung pagbabasa ni Brother Gumila ay halos accurate reading kung sinubaybayan niyo. May isa lang ako nakita sa isang talata lang, pero halos lahat accurate reading. Kasi doon sa Aralim 5, doon natin sinubaybayan siya. Yung Aralim 5 sa brochure na pagtuturo ay tumpak na pagbabasa. Ngayon marahil nabasa ito ni Brother Gumila, kaya talagang halos accurate yung kanyang pagbasa. Ngayon, ano yung dapat gawin? Ang sabi ay basahin ng malakas, tapos at eksakto kung ano ang nasa pahina. Kaya mapansin niyo mga kapatid, kapag nakikinig kayo ng audio sa bantayan, halos perfect. Pansin niyo yun, walang pagkakamali. Ang dahilan ay sapagkat nandun yun sa kung paano ito gagawin. Ano yung gagawin? Maghandang mabuti. Pag naghahanda tayong mabuti, ito yung magiging dahilan. Pag nag-practice ka na nag-practice, makakapagbasa ka ng may tamang salita. Kaya hindi mo magagawa yung mga salita na nadaragdagan, nalalaktawan, o napapalitan yung salita. Kaya mahusay yung paraan na pagbabasa ni Brother Gumila. Maraming salamat sa iyo, Brother Gumila. Okay, ngayon ay dadako tayo mga kapatid sa maging mahusay sa ministeryo. Meron tayong tatlong may bahagi pa rito. Ang una ay pagpapasimula ng pakikipag-usap. Ito ay di formal na pagpapatotoo. Ang bahaging ito ay gagampanan sa atin ni Sister Glenda Mariano, kasama niya Sister Raquel Umbakan. Titingnan natin ang bahaging ito ng di formal na pagpapatotoo. Hello, Ate Raquel. Wow, ang gaganda naman po ng mga halaman nyo. Naku, ikaw pala yan, Glenda. Salamat, oo. At alam mo ba, day off ko ngayon. Kaya may panahon ako para asikasuhin tong mga halaman ko. Nakakatuwa naman po kayo, Ate Raquel, na kahit busy po kayo sa pamilya at trabaho, may oras pa rin po kayo para sa ibang mga bagay. Ang ganda po ng halaman nyo, Ano pong pangalan yan? Ito ba? Bigay sa akin to ng kaibigan ko, si Janica. Oo, at Monstera ang pangalan niyan. Ayun. Galing naman po. May mga butas po ang dahon niya. Kahanga-hanga po talaga ang mga likha ng Diyos. May iba't ibang mga kulay na at hugis, tapos lahat po sila ay may mga pangalan. Totoo yan, Glenda. Alam mo ba itong lahat ng halaman na to? Lahat yan may halaman. Kahit yung mga damunga na yan Tsaka yung maliliit na hayop na yan. At lahat ng insekto may mga pangalan din. Tama po kayo, Ate Raquel. At kung paano pong lahat ng mga halaman, lahat din po ng mga uri ng mga hayop, lalo na po tayong mga tao ay may personal na pangalan. Sa palagay niyo po kaya, Ate Raquel, may personal din po kayang pangalan ang Diyos? Teka, napaisip mo ako dyan kaya lang hindi ko talaga alam kung anong pangalan ng Diyos Okay lang po yun, Ate Raquel. Dati hindi ko rin po alam, pero dahil po sa pag-aaral ko ng Biblia, nalaman ko po na may pangalan ang Diyos. At gusto ko po yung i-share sa inyo. Pero sa susunod na pag-uusap na lang po natin, kasi nagluluto nga po pala ako. Isusoli ko lang po itong payong na pinahiram nyo po sa akin. Maraming salamat po dito Dahil po dito, hindi po ako nabasa ng ulan. Naku, walang anuman, Glenda.
tsaka sa bagay magkapit-bahay lang tayo, no? Pwede kong pag-usapan natin yung tungkol sa sinabi mong yan. Interesado ako malaman ang pangalan ng Diyos. Pero sa ganitong panahon mo rin ako puntahan kasi ito lang yung araw na day off ko. Sige po, Ate Raquel, pag-usapan po natin yan sa susunod. Maraming salamat po uli sa payong, ha? Okay, maraming salamat, Sister Mariano, Glenda, at saka Sister Raquel Ampakan. Doon sa Aralin 1.4, ang sabi doon ay, doon sa mahalin ng mga tao, magmasid. Kaya napansin nyo, si Sister Glenda Mariano ay nagmasid siya. Ano nakita niya? Yung invisible na halaman. No? Pero nakita niya, no? Nakakita na kayo nung halaman na yon, may butas-butas sa gitna. Kaya napahanga siya doon. Ano? At yung, siyempre pa, yung nag-aalaga. Kaya sabi dito, ano kaya ang ipinakikita ng kanyang damit, itsura, bahay, tungkol sa kanyang paniniwala? Doon siya tumingin si Sister Glenda, doon sa point na yon. Buti nga hindi niya napansin yung damit ni Sister Raquel Ampakan, ano? Kasi may mga halaman din doon. Tapos ay, ang sabi ay, okay lang ba sa kanya na kausapin ko siya ngayon? Kaya nakatulong yun para ma-divert niya yung pangalan ng Diyos. Di ba? Kasi sabi, lahat may pangalan. Kaya nakakatuwa mga kapatid, kapag nagmamasid tayo, makakuha tayo ng ilang mga punto para natin maiharap yung mabuting balita sa Kanya. Kaya naging matagumpay si Sister Mariano sa pakikipag-usap na iyon. Salamat, Sister Mariano at Sister Ampakan. Ngayon ay dadako tayo sa pagdalaw muli. Ito ay di formal na pagpatuto din, pero sasabihin sa kausap yung tungkol sa inaalok nating pag-aaral sa Biblia at siyempre pa mag-iiwan siya ng Bible study contact card. Di panoorin natin ang pagdalaw muli. Bahagi pala ito ni Sister Esferlina Rabanes at Sister Dolores Tandoco. Ay, hello po, Nay. Nakita po ulit tayo dito sa waiting shed. Oo nga, naalala nga kita. Naghintay po ulit kayo ng jeep papunta sa mall? Naku, ang tagal-tagal nga mag-antay ng jeep. Naiinip na nga ako Oo nga po, no? Pero sana po may dumating na. Buti po at kaya niyo pa po mag-commute mag-isa, Nay. Ay, oo naman. Kasi meron naman akong kasama, yung anak ko. At maaaring magkita kami sa mall ngayon. Andun na po pala siya. Buti po at may kasama po pala kayo. Talaga naman dapat kasi unang-una, alam mo naman ang panahon ngayon, napakadelikado at napakaraming krimen ang nagaganap ngayon. Sa katunayan nga, meron akong kapitbahay na nawala ng wallet. Ang halaga noon ay 5,000. Ako, nakakalungkot po talaga yung ganong mga balita, no? Pero napag-isipan niyo na po ba yung tanong ko sa inyo noong nakaraan? Darating pa po kaya yung panahon na mawawala na yung masasamang mga tao? Parang imposible yatang mangyari yun. Kasi alam mo naman na kahit sino ang mamahala sa panahon natin ngayon, talagang wala silang magagawa. Hindi mauupos ang masasamang tao. Totoo po, Nay. Pero meron pong isa na kaya yung gawin. Hindi ko yata alam yun. Gusto ko pong i-share sa inyo, Nay. Binabanggit po ng Biblia na kayang alisin ng Diyos yung masasamang mga tao dito sa lupa. I-share ko po sa inyo yung sinasabi dito sa awit 37:10. Sabi po dito, kaunting panahon na lang at ang masama ay mawawala na. Titignan mo ang dati nilang kinaroroonan, pero hindi mo sila may kita roon. Ano pong napansin nyo na mangyayari sa masasama? Pansin ko dyan, nabasa dyan na mawawala na raw yung mga masasama. Tama po. Aalisin po ng Diyos yung masama dito sa lupa at malapit na niya yung gawin. Pero, posible kayang mangyari yan? Kasi bakit ganon, hinahayaan pa rin yung magdusang maraming mga inosenteng mga tao sa ngayon. Ang ganda po ng tanong ninyo at sinasagot din po yan ng Biblia. Kaya may gusto po akong ibigay sa inyo na isang contact card kasi nag-aalok po kami ng libreng pag-aaral sa Biblia. Ito po, saksi ni Jehovah ka pala. Alam mo ba, meron din akong kapitbahay na saksi dyan. Kaya lang, lumipat na sila.
Familiar po pala kayo sa amin. Nag-house-house din po kami dito sa lugar ninyo. Paano ba niyo ginagawa ang pag-aaral sa Biblia? Gusto ko pong ipakita sa inyo next time na gamit yung brochure po na ito. Masayang buhay magpakailanman. May papanood po ako sa inyong video para makita niyo po kung paano ginagawa yung pag-aaral sa Biblia. Ang ano ko lang, buti ka makita pa tayo. Ayun nga po, no? Pero kung gusto niyo po, pwede ko po kayong puntahan sa bahay niyo. Saan po kayo banda nakatira dito? Doon lang ako sa may tabi ng court. Pagtanong mo lang ako doon. Ano po pala yung pangalan po ninyo? Dolly. Ayun, Ate Dolly. Sige po, itatanong ko po kayo doon. Pero dito po sa contact card, nandito po yung number ko. Pwede niyo po akong tawagan sa Sunday kung available po kayo ng ganitong oras. O sige, natawagan na lang kita. Ayun, ako po pala si Spy. Hindi ko po nasabi yung pangalan ko nung nakaraan kasi naputol na yung usapan natin. O sige, andyan na pala yung jeep. Sabi ka na rin sa akin ngayon. Okay, salamat Sister Rabanes at Sister Tanhoko. Nagmumol pa si Sister Tanhoko. No? Okay, dito tayo sa mahalin ng mga tao sa aralin 9.3. Ano yung ginawa ng publisher? Sabi ay makinig mabuti. Makinig mabuti, kapag yung kausap niya, may edad sa kanya, no? At yung RB niya na yon. Ang sabi ay, kung makikinig kang mabuti, may papakita mong mahalaga sa iyo ang iniisip niya. Maganda pala ito, mga kapatid, no? Mas mababawasan tayong magsalita ng magsalita. Kasi nga, the more na ikaw ay nakikinig, mas maikli yung sinasabi mo. Pero mas marami siyang sinasabi. So, maganda yung punto na ito, mga kapatid. At tapos, ang sabi ay, merong babala. Sabi ay, huwag sumabat o baliwalain ang naramdaman niya, yung kanyang ikinababahala o pagtutol. So, yan yung mga warning na hindi natin dapat gawin kapag nakikinig tayong mabuti sa kausap natin. At ang resulta, yung mga return visit natin ay pwede nating masabi na pwede na siyang mag-aral ng Biblia. Sapagkat yung iaalok mo na pag-aaral ng Biblia ay tatanggapin niya. Tulad ng nakita nating pagkatanghal kanina. Okay, maraming salamat Sister Rabanes sa bahaging iyon na ginampanan. Ngayon dako tayo sa isang pahayag. Ang pahayag ay may tema na paano ko may iwasang maging negatibo? Ito ay bahagi ni Brother Romeo Doom. Ipanoorin natin, pakinggan siya. May ilang tanong ang mga kabataan. Paano ko maiiwasan maging negatibo? Pero bago yan, alamin muna natin kung ano ba ang tingin natin sa sarili mo. Ikaw ba ay negatibo, positibo, o makatotohanan? Bilang halimbawa ng negatibo, ganito ang sinasabi ni Valerie ay ni Rebecca, kapag okay ang lahat, ang una kong iniisip, parang may mali. Sa positibo, sinabi naman ni Valerie, sinisikap kong maging masaya at relax sa araw-araw. Bakit naman ako malulungkot? Sa makatotohanan, ito naman yung sinabi ng kabataang si Ana. Kapag masyado kang positibo, madidismaya ka lang. Malulungkot ka naman kapag negatibo ka. Pero kung makatotohanan ka, magkakaroon ka ng tamang pananaw sa mga bagay-bagay. Mahalaga ba ito, mga kapatid? Ganito po yung sinasabi sa Kawikaan 15:15. Pasuyo, samahan niyo po akong basahin yung Kawikaan 15:15. Laging pangit ang araw na napipigati, pero laging may pagdiriwang ang taong masaya ang puso. Oo, kung iiwasan natin mag-isip ng negatibo at magpo-focus tayo sa pagiging positibo, mas magiging masaya tayo at magkakaroon tayo ng mga kaibigan. Siyempre pa, may mga realidad sa buhay natin na hindi natin maiiwasan kahit positibo tayo. Nariyan kasi yung digmaan, terorismo, krimen ang laman ng balita. Nandyan din yung problema natin sa pamilya. O baka meron tayong kahinaan na pinaglalabanan natin hanggang sa ngayon.
Ano ang dapat nating gawin? Uulitin ko po yung tanong kanina. Paano natin maiwasan maging negatibo? Maging makatotohanan kung sa gayon, maiiwasan natin, sa gayon, matatanggap natin ang sitwasyon. Ano ang pwede nating gawin? Una nga, binabanggit ng Ecclesiastes 7:20 na walang mataong matuwid sa lupa na laging tama ang ginagawa at hindi nagkakasala. Kaya sinasabi ng Biblia sa atin na lahat tayo ay nagkakasala, lahat tayo ay di perpekto, kaya may tendensiyan magkamali tayo. Pero, kailangan natin pagsikapan na mapaglabanan yung kahinaan na ito. Ikalawa, mababasa naman natin sa Galatia 5:26 na huwag tayong maging mapagmataas. Huwag tayong maipagkompetensya sa iba. Huwag nating kainggitan ang isa't isa. O huwag din tayong magtampo kung hindi tayo naimbitahan sa isang okasyon. Ikatlo, sinasabi naman sa Roma 12:18 na kung posible, hanggat nakadepende sa iyo, maipagpayapaan ka, lalong-lalo na sa iyong pamilya. Maging determinado tayo na huwag nang palalain yung hindi natin pagkakaunawaan sa ating pamilya. Ikaapat, maging mapagpasalamat. Gaya ng mababasa naman natin sa Colossus 3:15. Tanggapin na nagkakaproblema tayo, pero tandaan na may magagandang bagay pa rin sa buhay natin. Sa huling teksto, maging matalino sa pagpili ng kaibigan. Ayon naman yan sa sinasabi ng unang Korinto 15:33. At kapag ang lagi mong nakasama ay mapamuna, mapaghinala, at mabilis masumama ang loob, may tendensiyang mahawa ka sa kanila. Kaya humanap ka ng kaibigan na hindi nagpapadala sa problema. Oo, kapag tagawa natin ang mga ito, tiyak na maiwasan nating maging negatibo. Sabihin, talagang napaghandang mabuti ni Brother Doom yung kanyang bahagi. Yung kanyang tinalakay ay nandun diyon sa tanong ng mga kabataan, kung nasubaybayan niya mga kapatid. Tanong ng mga kabataan. Kaya maganda yung pagkasunod-sunod niya ng bahaging ito. Hindi siya masyadong lumayo dun sa kanyang outline na ibinigay sa atin sa kanya. Kaya mapansin ninyo, dun sa Aralin 14 ng pagtuturo, ang sabi ay, idiin ang pangunahing mga punto at nagawa niya yon. Naidiin niya yung mga pangunahing punto. Kasi sunod-sunod, yung paano maiwasan yung pagiging negatibo. At naibigay din sa atin na huwag masyadong i-focus yung nararamdaman mo, kundi maging positibo sa lahat ng panahon. Kaya maganda yung pagtalakay na ito. Nagkaroon siya ng layunin doon sa bahaging iyon, sa pamagitan ng pagbibigay ng impormasyon, pangungumbinsi, o magpakilos. Kaya natulungan tayo ng bahaging ito, mga kapatid, kung paano yung lesson na huwag maging negatibo o maiwasan ito ay nakita natin. Kaya maraming salamat, Brother Doom, sa iyong pinagandaang pahayag. Hanggang sa sunod ulit na iyong bahagi. Nais niyo bang pasalamatan, mga kapatid, ang pagsisikap nila? Ngayon ay dadako tayo sa uling seksyon ng ating pagpupulong, pamumuhay bilang Kristiyano. Pero tayo muna ay awit sa Diyos na Jehovah. Pasasalamatan natin siya sa pamagitan ng awit bilang 46. Salamat, Jehovah. Ito ay halaw sa unang Tesalonica 5:18. Ipakinggan mabuti, mga kapatid, ang paksang ito. Kumakanta tayo para pasalamatan si Jehovah. Ito ay gagampanan ni Brother Giovanni Homok. Guni-gunihin, mga kapatid, na kasama tayo sa halos 3 milyon ng mga Israelita na tumawid sa dagat na pula. Habang tumatawid tayo, nililingon natin sa likuran, nandun yung mga kabayo, mga pandigma
ng mga kabayo at mga military ni Paraon. Ano kaya ang nararamdaman ninyo? Tapos, nung patawid na tayo doon sa Pangpang, malapit na tayong mahabol, no? Niisip natin, masusukol na tayo. Takot na takot ang lahat. Tapos biglang bumagsak yung pader na tubig. Naisip nyo ba kung ano ang naramdaman nung 3 milyon ng mga Israelita noon? Doon sa ulat ng Exodo, ang kabanata ay 1 at 2, napaawit sila ng ganito. Sabi doon, aawit ako kay Jehovah dahil lubos siyang naluwalhati. Si Jah ang aking lakas at kapangyarihan dahil siya ay naging kaligtasan ko. Siya ang Diyos ko at pupurihin ko siya. Siya ang Diyos ng ama ko at dadakilain ko siya. Nakita natin nung kagalakan, no? Nang nakita natin yung kaligtasan, nagalak, kaya napaawit ang mga Israelita noon. At doon sa talatang 21, makikita natin na umawit si Miriam bilang sagot. So, pinapakita nito na ang nanguna sa pag-awit ay mga lalaki. Maging ng panahon ng ating Panginoon Hesus at yung mga Kristiyano noon ay umaawit din sila para purihin ang Diyos na Jehovah. Maawit ang mga tapat na mga mananamba ni Jehovah bilang papuri sa Kanya. Kumusta naman ngayon? Dito sa Pilipinas, kilala ang mga tao na mahilig kumanta bilang libangan. Pero tayong mga Kristiyano, paano natin ginagamit ang pagkanta? Magandang paksa natin, kumanta tayo para pasalamatan si Jehovah. Maraming mga tao ngayon na sa ibang lugar, lalo pag mga lalaki, nahiya silang kumanta. Ayaw nila na kumanta kapag may ibang mga tao. Nahihiya. No? Tapos meron namang iba, ayaw nilang kumanta kasi pangit na yung boses nila. Baka pag kumanta sila na yung masundan. Papahangit na yung tono. Natakot sila na baka mangibabaw yung kanilang tinig at hindi na marinig yung magandang himig. Pag ganito ang ating nararamdaman, ano kaya makatulong sa atin para kumanta ng malakas? Tandaan natin mga kapatid, ito yung makakatulong sa atin. Tatandaan natin na bahagi ng pagsamba natin ang pagkanta sa mga pulong. Isipin natin, malaki ang pagsisikap ng organisasyon para makagawa ng magagandang kanta. Pati na ang pagpili ng mga awit na babagay sa bawat pulong. Kaya kailangan nating gawin ay umawit ng malakas at sama-sama tayong nagpapakita ng pagpaparangal at pagpapasalamat sa Diyos na Jehovah. Ngayon, para may diin ang kahalagahan ng pag-awit, panoorin natin ang isang video at mamaya sasagutin natin ang ilang tanong. Sa nakaraang episode, pinag-usapan natin ang kasaysayan ng ating mga songbook. Pero binitin tayo. Noong mga huling taon ng dekada 30, karamihan ng mga kongregasyon ay huminto sa pag-awit sa mga pulong. Gaano katagal? Ipinapakita ng mga lumang publikasyon natin na ito ay mula 1938 hanggang 1944. Umaawit naman ang mga kapatid sa mga konbensyon. Pero hindi nila ito ginagawa sa mga pulong ng kongregasyon. Kailan ibinalik ang pag-awit sa mga pulong? Noong panahong mabilis ang pagsulong natin, nagbabago noon ang paraan ng pangangaral at ang format ng mga pulong natin. Bumalik tayo sa taong 1944. Isiping nandun ka sa United Announcers Theocratic Assembly sa Buffalo, New York, USA. Nakikita mo sa orasan ng arena na 4:30 na ng hapon.
Tumayo sa entablado si Brother F.W. France at nagpahayag na may temang awit ng paglilingkod sa kaharian. Sinabi niya, angkop at nakalulugod sa Diyos na ilakas ng kanyang makalupang mga lingkod ang kanilang mga tinig sa literal na pag-awit. Habang nagpapahayag siya, pumunta sa entablado si Brother Nathan Knorr at iniabot sa kanya ang isang pulang booklet. Pagkatapos, ipinatalastas ni Brother France ang bagong publikasyon na Kingdom Service Songbook. Sinabi niya na gagamitin ang songbook na ito sa mga pulong ng kongregasyon. Tuwang-tuwa ang mga kapatid na dumalo. Naging bahagi na ulit ng mga pulong ang pag-awit. Mula noon, tumanggap tayo ng iba pang mga bagong songbook at bawat isa ay regalo mula kay Jehovah. Ang mga termino sa mga songbook noong 1950 at 1966 ay hango sa bagong labas noon na New World Translation of the Christian Greek Scriptures. In-update ang mga paksa at liriko ng mga kanta at inalis ang mga awit na may halong turo ng huwad na relihiyon. Sa Kingdom Service Songbook at sa lahat ng lumabas na songbook mula noon, hindi na ipinakilala ang mga composer at lyricist para ang lahat ng kapurihan ay mapunta kay Jehovah. Noong 1984, mas pinasimple ang musical arrangement ng mga kanta. Naglagay din ng mga chords sa songbook para madaling tugtugin sa gitara at piano ang mga kanta. At naglabas din tayo ng mga plaka, cassette tape, CD at mga digital file para masabayan ang mga kanta nasa bahay ka man, Kingdom Hall o sasakyan. Napakaraming musika ang mai-enjoy ng mga lingkod ni Jehovah sa printed man o recorded format. Pero hindi ganyan ang sitwasyon ng mga kapatid noon sa Siberia. Balikan natin ang kwento sa simula ng bahagi 1, ang tungkol sa lihim na recording mula sa Siberia. Noong World War II, dumaranas ng matinding pag-uusig ang mga kapatid natin sa dating Soviet Union. Isipin mong nabuhay ka noon, kaunti lang ang nakaimprentang literatura mo at karamihan ay sulat kamay na kopya lang. Kapag nahuli kang may kopya ng bantayan, pwede kang sumailalim sa puwersahang pagtatrabaho o ipatapon pa nga. Ang tanging songbook na available sa kanila sa wikang Russian ay yung inilabas noong 1928. Ibig sabihin, wala silang kopya ng 1984 na songbook. Wala rin silang 1966 na songbook, pati na yung 1950 na songbook at kahit na yung 1944 na songbook. Kung nandun ka, anong gagawin mo? Hihinto ka na ba sa pag-awit? Anong ginawa nila? Kinanta nila yung mga awit na kabisado nila at nasa puso na nila. Gumawa sila ng mga kopya ng 1928 na songbook gaya nito. Patuloy na umawit ng papuri kay Jehovah ang mga kapatid natin kahit napakahirap ng sitwasyon nila. Maraming dekada nila itong ginawa hanggang sa dumating ang panahon na malaya na ulit silang umawit at sumamba kay Jehovah sa publiko. At yan mismo ang nangyari sa unang international na konbensyon sa dating Soviet Union noong 1992. Sa wakas, libo-libong kapatid natin ang pwede nang kumanta ng sama-sama. Pero anong kakantahin nila? Wala sila nung pinakabagong songbook. May ginawang espesyal na brochure na may mga liriko para makasabay ang lahat sa pag-awit. Kaya, bakit napakahalaga ng pag-awit para sa mga saksi ni Jehovah? Kasi, mas napapalapit tayo kay Jehovah kapag umaawit tayo para sa Kanya. At sa pamamagitan ng mga awit, mas naisasa puso natin ang mga katotohanan sa Biblia at naipapakita natin ang ating pagpapahalaga sa lumikha at nagregalo ng musika, ang Diyos na Jehovah.
bago natin tunguhin yung tanong, meron muna tayong isang ibabango na tanong, no, na wala doon sa workbook natin. Anong nangyari nung huling taon, dekada 30? Yung huling bahagi nung dekada 30? Sister De La Cruz. Karamihan nga po sa mga kongregasyon ay huminto sa pagkanta sa mga pulong mula 1938 hanggang 1944. Kumanta yung mga kapatid sa mga konbensyon, pero hindi ito ginagawa sa mga pulong sa kongregasyon. Ay, salamat. Ngayon, doon sa tanong natin, anong mahalagang pangyayari ang naganap noong 1944? Sister Homok, Fe. Noong 1944 po sa United Announcers Theocratic Assembly sa Buffalo, New York, USA, inanunsyo po ni Brother Franz yung paglabas ng Kingdom Service Songbook na gagamitin sa mga pulong ng kongregasyon. At simula noon, ibinalik na yung pag-awit bilang bahagi ng mga pulong natin. Salamat, ano? Okay. Ngayon, simula nung ginamit yung Kingdom Service Songbook, ano yung hindi na nilagay? Brother Felicitas. Yung pangalan o yung author para ang kapurihan ay para sa Diyos na Jehovah. So, makikita talaga natin yung purpose ng pag-awit, no? Pagpuri kay Jehovah. Kay Nelis yung composer at saka lyricist. Salamat, Brother Felicitas. Doon sa sunod na tanong, paano ipinakita ng mga kapatid natin sa Siberia na mahalaga sa kanila ang pagkanda ng mga awiting pangkaharian? Sister Doom. Nang dumanas po sila ng pag-uusig, yung tanging songbook lang na meron sila noon, yung taong 1928 sa wikang Russian. At ang mahirap po doon, wala po silang kopya ng songbook ng 1984, 1966, 1950 at yung 1944 na songbook. Kaya ang ginawa nila, kinanta lang nila yung kabisado lang nila na awitin at yung nasa puso nila. At ang maganda doon, gumawa rin po sila ng kopya ng 1928 na songbook. At nagpatuloy silang umawit ng papuri kay Jehovah kahit napakahirap ng sitwasyon. At ginawa nila yon sa maraming dekada. Okay. Salamat, ano? So, isip-isipin nyo mga kapatid, wala silang kopya. Karamihan pa, sulat kamay, ano? Yan, doon sa sunod na tanong, bakit napakahalaga sa mga saksi ni Jehovah ang pagkanta? Sister Felicitas. Kasi mas napapalapit po tayo kay Jehovah kapag umaawit tayo para sa Kanya. At sa pamamagitan ng mga awit, mas naisa sa puso po natin ang mga katotohanan sa Biblia at naipapakita natin ang ating pagpapahalaga sa lumikha at nagregalo ng musika ang ating Diyos na Jehovah. Ayan. Brother Narahos? At mas nagiging totoo si Jehovah sa atin. Salamat. Okay. Brother Alburo. Bahagi ito ng ating sagradong pagsamba kay Jehovah. Salamat. Kaya binanggit kanina, no, lalo yung mga lalaki. Baka nahiya pa tayong kumanta. Pagkakataon natin to na ipakita ang ating pag-ibig sa Diyos na Jehovah. Kaya lahat tayo sa kongregasyon, bata man, matanda at baguhan, tandaan ang pag-awit ay mahalagang bahagi ng ating pagsamba. Napakagandang paraan nito para ipakita natin ang ating pag-ibig at pagpapahalaga kay Jehovah. Kaya huwag matakot na umawit. Sundin natin yung tagubili na ibinigay ng salmista sa awit 96:1. Umawit kayo kay Jehovah, oo, umawit ng masaya. Balik natin sa chairman. Okay, maraming salamat, Brother Giovanni Homok, sa pagtalakay ng bahaging yan. Pinakita na talagang mahalagang bahagi ng pagsamba kay Jehovah ang awit ng papuri sa Kanya. Ngayon naman, nadadako tayo sa pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia. Ito ay gagampanan ni Brother Reynold Tuwasan. Muli ay welcome mga kapatid sa ating Congregation Bible Study at ating ipagpapatuloy yung nasa chapter 18 ng ating aklat na Lubusang Magpatotoo.
Ang tema ay hanapin ng Diyos at talagang makikita siya. Nung nakaraan, maalala natin, naunawaan natin kung ano yung pamilihan, naunawaan din natin noon yung tungkol sa Atenas, na ito palang Atenas ay sentro ng kultura ng sinaunang daigdig. Ngayon naman, atin namang pag-uusapan kung ano yung naging pagtugon ng mga tao doon sa Atenas nung si Pablo ay naroon. At paano natin matutularan yung paraan na ginawa ni Pablo sa kanyang pagpapahayag at naging mahusay yung kanyang ginawang halimbawa sa atin sa ngayon. Tulad ng paalala kanina sa unang pahayag, na naisin natin na sumagot tayo sa maikli at kung ano yung tanong, yun ang ating sasagutin. Ang ating tagabasa ng panapo ay si Brother Melchizedek Domingo. Atin ang basahin mga kapatid yung parapo 6 at 7. Pagkisuyo. Ano ang naging reaksyon ng mga edukadong Grego sa turo ni Pablo? Gumamit ang ilan ng salitang nangangahulugang daldalero o namumulot ng binhi. Ganito ang sabi ng isang scholar tungkol sa terminong Gregong ito. Ang salitang ito ay unang ginamit upang tumukoy sa isang maliit na ibon na namumulot ng butil sa pamamagitan ng pagtuka rito at ikinapit ng maglaon sa mga taong namumulot ng tira-tirang pagkain at na kung ano-ano pa sa pamilihan. Subalit, sa bandang huli, ginamit na rin ito para tumukoy sa isang taong namumulot ng kung ano-anong impormasyon at lalo na sa isa na hindi naman nakaunawa sa mga ito. Sa diwa, sinasabi ng mga edukadong lalaking iyon na si Pablo ay isang ignoranteng nanggagaya lamang. Pero tulad ng makikita natin, hindi nagpa-apekto si Pablo sa gayong pang-iinsulto. Gayon din naman sa ngayon. Bilang mga saksi ni Jehova, nagiging tampulan tayo ng pag-iinsulto dahil sa ating salig Bibliang mga paniniwala. Halimbawa, tinuturo ng ilang profesor na totoo ang evolusyon at iginigit nila na kung talagang matalino ka, tatanggapin mo ang turong ito. Para na rin nilang sinasabing ignorante ang mga ayaw maniwala rito. Nais ng gayong mga edukadong tao na isipin na iba na tayo, nang isipin ng iba na tayo ay mga namumulot ng binhi kapag inihaharap natin kung ano ang sinasabi ng Biblia at ipinapakita ang mga katibayan na may nagdisenyo sa kalikasan. Pero hindi tayo nagpapapekto sa kanila. Sa kabaligtaran, may kumpiyansa nating pinagtatanggol ang ating paniniwala na ang buhay sa lupa ay nilikha ng isang matalinong disenyador, ang Diyos na Jehova. Unang tanong natin mga kapatid, ano ang naging reaksyon ng ilang edukadong Grego sa turo ni Pablo at anong nakakatulad na reaksyon ang maaring mapaharap sa atin sa ngayon? Anong reaksyon? Anong itinawag ng mga edukadong Grego kay Pablo? Brother Narahos. Tinawag siya ng mga Grego na daldalero o namumulot ng binhi. Ayan. Salamat sa tuwirang sagot. Ngayon, ano yung konotasyon o kaya pangangahulugan ng salitang ito noong panahong yon? Sister Mendoza? Diyan. Ginagamit po ito para laitin ang isang tao na nangunguha ng mga tira-tira sa pamamagitan ng pamamalimos o pagnanakaw. Kapit rin po ito sa isang mababang klase ng tao na nagsasalita ng mga bagay na napulot niya lang kung saan. Kaya parang sinasabi po ng edukadong mga lalaking iyon na ignorante si Pablo kasi nagsasalita siya ng mga bagay na hindi naman niya talaga naiintindihan. Okay, salamat Sister Mendoza, no? Kaya meron pa kayo idadagdag doon sa punto kung anong ibig sabihin ng daldalero at namumulot ng binhi, maliban din sa nabanggit ni Sister Jam. Brother Alcantara, pakisuyo. Sa Ingles, ang tawag doon plagiarist o kaya yung gumagamit ng mga piyesang salita na hindi naman sa kanya, na kinopy niya lang sa ibang may likha. So, ganun ang tinatawag kay Apostol Pablo. No? Okay. So, anong ibig sabihin mga kapatid nung gamitin ang salitang ito ng mga edukadong Grego kay Pablo? Anong ibig sabihin nila? Sister Homok, Jennifer, pakisuyo.
na yung sinasabi po niya ay walang halaga o parang hindi naman po ito mapapanaligan kaya hindi dapat pakinggan. Okay, salamat. Dagdag na punto pa, Brother Sister Loreto, pakisuyo. Sinasabi din po nila na si Pablo ay isang ignoranting nanggagaya lang. Okay, salamat. Kaya para bang si Pablo ay namulot na mga informasyon kung saan-saan at hindi naman niya mapatunayan, parang gano'n ang dating. Pero ano naging reaction mga kapatid ni Pablo sa bagay na yan? Sister Galvez, pakisuyo. Hindi nga po nagpa-apekto si Pablo sa pang-insulto ngayon. Ayun, hindi siya nagpa-apekto. Ngayon, sa karagdagang tanong, anong nakakatulad na reaksyon ng maaaring mapaharap sa atin ngayon? Katulad na napaharap kay Pablo, Sister Awao, pakisuyo. Sa ngayon po, nagiging tampulan din po tayo ng pang-iinsulto dahil po sa ating salig Bibliyang mga paniniwala. Okay, salamat. Ano pang ibang punto na gusto banggitin nyo? Brother Rabanes, pakisuyo. Gusto ng mga edukado ngayon, yung mga guro, mga professor na maniwala tayo sa evolusyon. Kapag hindi ka maniwala sa evolusyon na itinuturo sa mga eskwelahan, lalo kung tayo, mga saksi, hindi naniniwala doon, sinasabi nila na ignorante rin tayo, tulad ng sinabi ng mga edukadong Griego noon kay Pablo. Okay, salamat. Kaya para bang sinasabi nila na tayo ay, sabi nga, namumulot ng binhi o kaya daldalero, katulad kay Pablo. Pero ano yung dapat maging panindigan natin dito mga kapatid? Halimbawa, napaharap tayo sa ganitong sitwasyon. Brother Alcantara, pakisuyo. Hindi dapat tayo pa-apekto dito sa ganitong sitwasyon. Pagkos, may kumpiyansa nating ipagtanggol ang ating paniniwala na nasa lupa ay nilikha ng isang matalinong disenador na sa Diyos na Jehova. Ayan, salamat po. Okay, ngayon tayo ay tumungo dito mga kapatid sa sunod na para po 8, pakisuyo. Iba naman ang naging reaksyon ng ilang nakarinig sa pangangaral ni Pablo sa pamilihan. Nangangaral yata siya tungkol sa mga bathala ng mga banyaga, ang sabi nila. Talaga bang may ipinapakilala si Pablo na bagong mga Diyos sa mga taga-Atenas? Maselang bagay ito dahil halos ganito rin ang paratang kay Socrates mga ilang daan taon bago nito na nauwi sa paglilitis at hatol na kamatayan sa kaniya. Kaya hindi katakatakang dinala si Pablo sa Areopago at hinilingang ipaliwanag ang mga turong tila bago sa pandinig ng mga taga-Atenas. Paano kaya pagtanggol ni Pablo ang kanyang mensahe sa mga individual na hindi pamilyar sa kasulatan? Letter A, ang tanong ay, ano ang reaksyon ng ilan sa mga nakarinig sa pangangaral ni Pablo? Sister Tuason? Sinasabi nila na nangangaral daw siya tungkol sa mga bathala ng mga banyaga. Ayan. Delikado ba yung bagay na yon? O kaya, bakit yun na yan? Maselan, sabi nga. Brother Simon, pakisuyo. Dahil katulad din po iyon nung ipinaratang kay Socrates. Ang naging resulta noon, hatol na kamatayan para sa kanya. Ayan. Kaya maselan yung bagay na yun. Kaya ang tanong sa letter B, ano kaya ang kahulugan ng pagdadala kay Pablo sa Areopago? At mamaya kukomentuhan natin yung talababa, Bakit siya dadalhin doon sa Areopago? Dahil sa pagsasabi niya ng ganito, o kaya bintang sa kanya. Sister, portion ko la. Kisuyo. Dahil nga po, bago sa pandinig nila yung mga tinuturo ni Pablo, kaya naman tinawag siya sa Areopago para magpaliwanag. Yung Areopago po ay pwedeng tumukoy sa konseho na kung saan nagtitipon yung konseho ng Atenas. Okay, salamat. Kaya ang dahilan kung bakit siya ay dadalhin doon sa Areopago. At titingnan natin kung ano ang mangyayari habang siya ay naroroon sa Areopago na maaaring tumukoy sa konseho o kaya sa isang lugar.
Sa subtopic tayo mga kapatid na mga lalaki ng Atenas, napansin ko. Tandaan na lubhang nabahala si Pablo sa lahat ng idolatrosong bagay na nakita niya. Pero sa halip na basta na lamang batikusin ang pagsamba sa idolo, nanatili siyang kalmado. Mataktika at buong sikap niyang kinuha ang interes ng kanyang mga tagapakinig sa pamamagitan ng pagbabangon ng puntong mapagkakasunduan nila. Ganito ang kanyang pasimula. Mga lalaki ng Atenas, kumpara sa ibang tao, napansin ko na mas may takot kayo sa mga bathala. Para bang sinabi ni Pablo, napansin kong napaka-relihiyoso ninyo. Tamang ginawa ni Pablo nang papurihan niya ang mga taong iyon sa kanilang pagiging relihiyoso. Alam niyang posibleng maamo naman ang ilang nabulag ng huwad na mga paniniwala. Batid ni Pablo na siya mismo ay dating walang alam at walang pananampalataya. Para makapagbangon ng isang puntong mapagkakasunduan nila, binanggit ni Pablo na may napansin siyang matibay na patutuong talagang relihiyoso ang mga taga-Atenas. Isang altar na nakaalay sa isang di kilalang Diyos. Ayon sa isang referensya, nakaugalian ng mga Grego at ng iba pa na gumawa ng mga altar para sa mga di kilalang Diyos dahil sa takot na baka may makaligtaan silang Diyos at magalit ito. Kaya aminado ng mga taga-Atenas na may umiiral na Diyos na hindi nila kilala. Ginamit ni Pablo ang altar na ito para maipasok niya ang mabuting balita. Ipiniliwanag niya, ang Diyos na ito na sinasamba ninyo pero hindi niyo kilala, ito ang ipinahahayag ko sa inyo. Maingat si Pablo sa kanya pangangatwiran, pero naging mabisa ito. Wala siyang pinapakilalang bago o kakaibang Diyos, di gaya ng pinaparatang ng ilan. Pinapaliwanag lamang niya ang tungkol sa Diyos na hindi nila kilala, ang tunay na Diyos. Paano natin matutularan ang halimbawa ni Pablo sa ating ministeryo? Kung mapagmasid tayo, baka may makita tayong mga palatandaang deboto sa relihiyon ang kausap natin. Baka mapansin nating may suot siyang kwintas na may krus, o mayroon siyang mga imahen sa bahay, o kaya groto sa bakuran. Pwede nating sabihin, napansin kong relihiyoso kayo. Gustong-gusto ko pong makipag-usap sa mga taong katulad ninyo. Kung mataktika natin kilalanin ang pagiging relihiyoso ng isang tao, maaari tayo makapagpasimula ng pag-uusap. Tandaan, hindi natin layuning husgahan ng iba batay sa kanilang relihiyosong mga paniniwala. Marami tayong kapananampalataya na dating nang hawakang maigpit sa huwad na relihiyosong mga paniniwala. Bago sa ating tanong mga kapatid, ano yung hindi ginawa ni Pablo, bagaman alam niya sumasamba sa mga idolo yung mga tao doon sa Atenas? Sister Simon, pakisuyo. Hindi niya sila binatikos. Ayun. At saka ano pa yung isa? Maliban sa binatikos, Sister Failagot, Irene? Nanatili po siyang kalmado. Ayun, kalmado lang siya, no? Ngayon, bago niya ibinangon mga kapatid yung common ground o kaya yung salitang, yung puntong mapagkakasunduan, ano muna yung inilatag ni Pablo? Bago ma-establish yung puntong mapagkakasunduan. Sister Gamboa, pakisuyo. Pinuri niya muna yung mga taga-Atenas sa pagiging relihiyoso nila. Ayun, pinuri muna niya, no? Oo. Tama kaya yung napurihin niya, yung mga taga-Atenas? Sumasamba sila sa mga idolo. Brother Ongking ko po, pakisuyo. Hindi naman siya nakipagkompromiso na sinabing tama yung ginagawa. Kundi bagkos ay ang pinansin niya ay mas may takot kayo sa mga bathala. Ibig sabihin, ang binigay niya ng positibong pananaw ay reliyoso sila. Kung mali o tama, hindi niya sinabi yun. Kaya maganda yung paraan na yun. Okay, salamat po. At ano yung maaring naroon sa mga taong yon na nakikinig sa kanya? Brother Olikino, pakisuyo. Alam po ni Pablo na meron dong mga maamo na nabulag lang po ng huwad na pagsamba o mapaniniwala. Ayun. Ngayon, bakit kaya nakaka-relate si Apostol Pablo sa bagay na yan? Sister Aguilar, pakisuyo.
Dito po binabanggit sa unang Timoteo 1:13 na siya din, dati siyang mamumusong, manguusig at walang galang. At dahil po yon sa kawalang alam at kawalang pananampalataya, kaya nakarelate din po siya sa mga taga-Atenas. Okay, salamat. Ngayon tungo tayo sa tanong mga kapatid. Paano sinikap ni Pablo na magbangon ng puntong mapagkakasunduan nila ng kanyang mga tagapakinig? Ano yung sinabi niya para may puntong mapagkakasunduan? Sister Amor, Sister Dum. Doon po sa Gawa 17:23 po, ginamit po ni Apostol Pablo yung altar kasi meron po siyang nakitang altar doon na nakaalay sa isang di kilalang Diyos. At sinabi niya na sa Gawa na ang Diyos na ito ay sinasamba ninyo pero hindi ninyo kilala. Ito ang ipinahayag ko sa inyo. Kaya dito, maingat na nangatwiran si Apostol Pablo at naging mabisa ito yung pangangatwiran niya. Okay, salamat. So ano yung mga salitang sinabi niya? Bilang pagdiriin lang, mga kapatid? Para merong common ground sa pag-uusap? Sa maikli lang. Sister Homok, pakisuyo. Ang sabi po niya, isang altar na nakaalay sa isang di kilalang Diyos. Ayun, yun ang punto na sinabi niya. Ngayon, bakit kaya ginagawa yun ng mga taga-roon, taga-Atenas, na meron silang ganong ginagawang altar na sa di kilalang Diyos? Brother King ko po, pakisuyo. Dito na makita yung out-out reference na ginagawa ng organisasyon ng pag-research kasi wala namang binanggit sa Bible kung ba't may ganun silang altar eh. Pero sa referensya, lumilitaw na yung mga tao pala ron ay sigurista. Kasi alam nila, may iba pang mga Diyos. Baka mamaya nakaligtaan niya, magalit sa kanila. Kaya para sigurado, ginagawa rin ng altar yung Diyos na hindi nila kilala. Ayun. Kaya meron silang reserve, kumbaga, para hindi sila mapagalitan, kung sakali mang merong nakalimutang Diyos, Ayun. Ngayon, doon sa puntong mapagkakasunduan na yun, paano ipinasok kayo ni Pablo yung pinakaminsahe niya, pinakapangangaral niya? Meron ng common ground Di lang pagdiriin lang na binanggit kanina. Sister Gamboa, pakisuyo. Sa Gawa 17:23, binanggit niya na ang Diyos na ito na sinasamba ninyo, pero hindi ninyo kilala, ito ang ipinahayag ko sa inyo. Ayun. Kaya doon siya nakapasok ngayon sa puntong yun, di ba? Yung di kilalang Diyos, yun ang kanyang sasabihin sa kanila. Ngayon sa tanong sa letter B, paano natin matutularan ng halimbawa ni Pablo sa ating ministeryo? Sister Olikino, pakisuyo. Kung mapagmasid po tayo. Ayun, maging mapagmasid. At ano yung pwedeng makita natin, Sister Bea Santos? Sa maging mapagmasid po natin, maaari nating mapansin kung meron silang may suot na kwintas or may mga imahe sila. Pwede natin ikapit yung ginawa ni Pablo na maging conversation starter po ito para maging mapalagay sa atin yung loob ng kausap natin. Okay, salamat. Punto yun, Brother Alcantara, pakisuyo. Pinakita ni Pablo yung naging discreet siya sa mga tagapakinig na maingat siyang sinasabi yung katotohanan. Kasi yung mga taga-Atenas talaga, kung merong gusto silang marinig na wala pa sila, na hindi pa nila naririnig, ay gustong-gusto nila marinig doon kay Pablo kung ano yung katotohanan. Okay, salamat po. May dadagdag pa, Brother Banes? Tama yung nabanggit na mapagmasid tayo sa larangan kung saan nakafocus yung ating kausap. Doon gamitin natin common ground sa pag-usap. Tulad kanina sa bahagi dyan sa stage na yung informal witnessing, nakita ng mamamahayag na nakafocus sa halaman at ang sabi nung nag-aalaga, may bawat isang halaman may pangalan. Kaya naipasok nung mamamahayag yung pangalan sa lahat. Gumawa ng pangalan sa lahat ng bagay at halaman, ang gumawa noon may pangalan din. Kaya doon sila naging interested yung kausap noon. Okay, salamat po. Ayun, punta natin mga kapatid yung larawan. Nais nating komentuhan to. Meron ba itong kaugnayan sa pinag-uusapan natin? Sister Aguilar, pakisuyo. Makikita po natin sa larawan, school setting po ito.
isang kabataang brother na marahil ipinagtatanggol niya po yung kanyang paniniwala, may kinalaman sa ebolusyon at paglalang. Pero makikita natin sa larawan na marahil kinapit niya po yung halimbawa ni Pablo na pagiging mataktika. Kasi makikita natin sa picture, lahat ng tao, yung teacher niya, yung mga classmates niya, talagang humarap sa kanya, talagang pinakinggan siya. Okay, salamat. Ano kayang ginamit ng estudyante na ginamit din ni Pablo? Yung pinag-uusapan natin ngayon. Sister Homo, pakisuyo. Salamat, Sister Aguilar. Dahil nakinig po sa kanya, maaaring sumang-ayon po sila dun sa ginamit niya. Baka sabi niya, kung yung bahay may tagapagtayo, tiyak na itong ganitong kagandang universo, meron ding gumawa. Kaya po siguro naipasok niya dun na hindi evolusyon yung kalagayan ng buhay po ng tao. Okay. Jack, na mayroon silang puntong mapagkakasunduan. Yun ang ginawa ng estudyante. Tungo tayo mga kapatid sa hindi malayo ang Diyos sa bawat isa sa atin. Para po 12. Pakisuyo. Nakapagbangon na si Pablo ng puntong mapagkakasunduan nila ng kanyang mga tagapakinig. Pero magagamit niya kayo ito para tuluyang makapagpatotoo. Alam niyang nakapag-aral ng pilosopiyang Griego ang kanyang mga tagapakinig at hindi sila pamilyar sa kasulatan. Kaya naman, gumamit siya ng iba't ibang paraan. Una, iniharap niya ang mga turo sa Biblia nang hindi tuwirang sumisipi sa kasulatan. Ikalawa, ipinadama niya sa kanyang mga tagapakinig na siya ay katulad din nila. Ano pat gumagamit pa nga siya ng mga salitang atin at tayo. Ikatlo, sumipi siya sa panitikang Grego upang ipakita na ang ilan sa mga bagay na tinuturo niya ay makikita rin sa kanilang sariling mga akda. Suriin natin ngayon ang mapwersang pahayag ni Pablo. Anong mahalagang katotohanan ang inirap niya tungkol sa Diyos na hindi kilala ng mga taga-Atenas? Ano-anong paraan ang ginamit ni Pablo upang makuha ang interes ng kanyang mga tagapakinig? Merong tatlo. Ano yung una? Si Kyrel, pakisuyo. Yung una po, iniharap niya ang mga turo sa Biblia nang hindi tuwirang sumisipi sa kasulatan po. Okay. Number 2, si Jared, pakisuyo. Ikalawa po, ipinadama niya sa kanyang mga tagapakinig na siya ay katulad din nila. Ano pat gumamit pa nga siya ng mga salitang atin at tayo. Ayun, kasama siya lagi, pag siya nagsasalita. Ikatlo, Sister Alburo. Sumipis siya sa panitikang Griego upang ipakita na ang ilan sa mga bagay na itinuturo niya ay makikita rin sa kanilang sariling mga akda. Ayan. Ayan ang mga paraan na ginamit niya, mga kapatid, para makuha ang interes ng kanyang tagapakinig. Tingnan natin kung paano ito ginawa niya dito sa parapo 13. Pakisuyo. Ang Diyos ang lumalang sa universo. Sinabi ni Pablo, ang Diyos na gumawa ng mundo at ng lahat ng narito, ang Panginoon ng langit at lupa, ay hindi naninirahan sa mga templong gawa ng tao. Hindi lang basta lumitaw ang universo. Ang tunay na Diyos ang milalang ng lahat. Ang kaluwalhatian ni Athena o ng iba pang bathala ay nakadepende sa mga templo, dambana at altar, samantalang ang kataas-taasang Panginoon ng langit at lupa ay hindi man lang magkasya sa mga templong gawa ng tao. Ano ang Malinaw ang mensahe ni Pablo. Ang tunay na Diyos ay mas maluwalhati kaysa sa anumang idolong gawa ng tao na makikita sa mga templong gawa ng tao. Ayan. Magkapareha pala yung sentence ng dulo, Tanong natin, ano ang ipinaliwanag ni Pablo tungkol sa pinagmula ng universo at ano ang mensahe niya? Yun sa unang bahagi ng tanong, mga kapatid. Ano ang ipinaliwanag niya? Sister Homo, pakisuyo. Yung diwa po ng gawa 17:24 na yung gumawa po ng mundo at lahat ng narito gaya ng langit at lupa, yung gumawa po nito na Diyos ay hindi tumitira dun sa mga templong gawa lang ng tao. Okay, Kaya ang Diyos ang may gawa ng lahat ng bagay. Paano ikumpara ngayon yung
sinasamba nilang Diyos doon kay Jehovah? Brother Homok, Giovanni. Yung mga kaluwalhatian ng mga Diyos noon, mga bathala, kagaya sa Athena, ay nakadepende sa templo, dambana at altar. Samantalang doon sa paliwanag ni Pablo, ang kataas-taasang Diyos ay hindi man lang magkasya doon sa mga gawa ng tao ng mga templo. Kaya malinaw yung mensahe ni Pablo. Ang tunay na Diyos ay mas maluwalhati kaysa anumang idolo na gawa ng tao na makikita sa mga templo na gawa rin ng tao. Okay, salamat. Tungo tayo mga kapatid sa para po 14. Pag-share. Hindi umaasa sa tao ang Diyos. Nakaugalian na ng mga mananamba ng idolo na bisa ng kanilang mga imahe ng magakarbong damit. Bigyan ng mga ito ng napakaraming mamahaling regalo o alayan ng pagkain at inumin na para bang kailangan ng mga idolong ito ang gayong mga bagay. Subalit posibleng ang ilan sa mga pilosopong Grego na tagapakinig ni Pablo ay naniniwala na walang kailangan mula sa tao ang isang Diyos. Kung gayon, tiyak na sumang-ayon sila sa sinabi ni Pablo na ang Diyos ay hindi pinagsisilbihan ng mga tao na para bang may kailangan siya. Wala ngang anumang material na bagay na may bibigay ang tao sa may lalang. Sa halip, siya ang nagbibigay sa mga tao ng kanilang kailangan, buhay, hininga at lahat ng bagay, kasama ng araw, ulan at matabang lupa. Kaya ang Diyos, ang tagapagbigay, ay hindi umaasa sa mga tao, ang mga tagatanggap. Paano ipinakita ni Pablo na hindi umaasa sa tao ang Diyos? Sister Portion, kula pa kayo. Binanggit po sa Gawa 17:25 na sinabi po ni Pablo na hindi siya pinagsisilbihan ng mga tao na para bang may kailangan siya dahil siya mismo ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay, hininga at lahat ng bagay. Kaya pinapakita dito na hindi umaasa ang Diyos sa mga tao. Okay, salamat. Yun din ba ang paniniwala ng ilan doon sa Atenas? Mga pilosopong Grego? Brother Ongkinko, pagkasuyo. Hindi lang nila binibisan ng magarbong mga damit, bibigyan regalo, maglalagay ng pagkain, inumin. Parang dating nito, yung mga Diyos nila, kailangan nilang bigyan nito ng mga bagay nito. Pero si Pablo, pinalitaw niya na hindi ganun ang Diyos. Kasi sa kanya galing ang buhay, hininga at ang lahat ng bagay. Kaya hindi niya kailangan ng anuman sa kanyang mga mananamba. Okay, salamat po. Tungo tayo mga kapatid sa para po 15. Ginawa ng Diyos ang mga tao. Naniniwala ang mga taga-Atenas na nakahigit sila sa mga di-Grego. Pero salungat sa turo ng Biblia ang nasyonalismo. Mataktika at may kausayang tinalakay ni Pablo ang maselang bagay na ito. Nang sabihin niyang mula sa isang tao, ginawang Diyos ang lahat ng bansa, tiyak na nag-isip ang kanyang mga tagapakinig. Ang tinutukoy ni Pablo ay ang ulat ng Henesis tungkol kay Adan, ang pinagmulan ng lahat ng tao. Yamang iisa lamang ang pinagmulan ng lahat ng tao, walang lahi ni nasyonalidad ang nakahigit sa iba. Imposibleng hindi makuha ng mga tagapakinig ni Pablo ang puntong ito. May matutuhan tayong mahalagang aral sa kanyang halimbawa. Bagaman nais nating maging mataktika at makatwiran sa ating pagpapatotoo, hindi natin dapat pag-aanin ang katotohanan sa Biblia para lamang mas matanggap ito ng iba. Maraming salamat, Brother Domingos, sa mahusay na pagbabasa. Tanong natin, paano ipinakita ni Pablo sa mga tagapakinig niyang taga-Atenas na hindi sila nakahigit sa mga di-Grego? At anong mahalagang aral ang matututuhan natin sa kanyang halimbawa? Yan, sa unang bahagi ng tanong. Sister Homok, Fe. Nung banggitin niya po yung mga katagang mula sa isang tao, ginawa ng Diyos ang lahat ng mga bansa, tinutukoy niya dito si Adan na pinagmulan ng lahat ng tao sa lupa. Kaya na-highlight niya po yung katotohanan na iisa lamang yung pinagmulan ng lahat ng tao at na walang lahi ni nasyonalidad ang nakahihigit sa iba. Okay, salamat. Kaya pinakita niya na hindi sila nakakahigit doon sa mga hindi Grego.
At anong mahalagang aral ang matututuhan natin sa kanyang halimbawa? Sister Amora. Kapan nga po, nais nating maging mataktika at makatuwiran sa ating pagpapatotoo, hindi po natin dapat pagaanin ng katotohanan sa Biblia para lamang matanggap po ito ng iba. Ayan. Yeah, magandang halimbawa ni Pablo yan. Meron pa kayong gustong ihabol na punto? Brother Alcantara. Naging mataktika si Apostol Pablo na hirap yung katotohanan. Kaya sinabi niya rito na ang terminong atin, sa gayoy isama niya ang kanyang sarili sa mga nagsisihanap sa Diyos. Okay, salamat po. Dito nagtatapos mga kapatid yung ating pagtalakay. Sa kabuuan ay nakita natin kung bakit ginawa ni Pablo na sa pagkikipag-usap niya, naghanap siyang puntong mapagkakasunduan. Yun din naman ang gusto natin gawin sa ating ministeryo. Balik tayo sa chairman. Maraming salamat, Brother Tuason Reynold, sa pagtalakay ng ating CBS at sa iyong tagabasa ng para po, Brother Domingo. Kinabang tayo sa CBS, mga kapatid, no, na naghanap si Apostol Pablo ng mapagkakasunduan. Kaya maganda rin na i-apply natin yan sa ating ministeryo. Ngayon, ano ba ang ating natutuhan ngayong gabi, mga kapatid? Nakita natin na kailangan tayong maging mapagpasalamat kay Jehovah dahil siya ay mabuti. At ipinakita sa atin sa pahayag kung gaano kabuti ang Diyos ni Jehovah. Isa na dyan yung mga ginawa niya para sa atin. Pinagpapasalamat ba natin yan, mga kapatid? Kinakount ba natin yung mga blessing, mga pagpapala, mga ginawa niya para sa atin? Naalala niyo rin ba yung 3 bagay doon sa artwork na pinapahalagahan ni Jehovah yung pagpapasalamat natin? Ano-ano yun? Alala niyo pa? Yung makabuluhang komento sa pulong, pinagandaan, yung paglabas sa larangan, pagpapahalaga sa ministeryo, at yung pagpapahalaga din sa awit ng papuri kay Jehovah. 3 yan, mga kapatid, na pwede nating magawa bilang pasalamat kay Jehovah. At tinalakay din yung pag-awit natin ng papuri kay Jehovah ay dahil sa ating pasalamat at pag-ibig sa Kanya. Kaya ano man ang ating sitwasyon, hindi man maganda yung ating boses, may maganda ang boses, pero pag sabay-sabay tayong aawit kay Jehovah, gaganda ito. Mamaya, pagtapos ng ating pulong, kakanta tayo. Kaya mas malakas siguro, mas maganda yung ating pag-awit mamaya. Tandayo na pasalamat natin kay Jehovah. At nakita nyo rin kung gaano natin ipinakikita yung pagpapahalaga sa pagkanta. Kasi nakita natin yung history, yung part 1 ng history, kung paano ginawa yung awit ng papuri kay Jehovah noong 1944, 1930, at doon sa Siberia, wala silang kopya nito, pero nagkaroon sila ng kopya. Pero ngayon sa atin, buong-buo yung kopya natin. Kaya pinapahalagahan ba natin ito, mga kapatid? Siyempre pa, At tinalakay din sa atin yung CBS, kung paanong si Apostol Pablo ay naging makatwiran, naganap ng mapagkakasunduang para hindi, sabi doon? Yung katotohanan ay hindi ibaba, kundi siya ay makapangaral at makapagpatotoo. Kaya napakahusay ng mga tinalakay natin ngayong gabi, mga kapatid, na pwede nating ipagpasalamat kay Jehovah. Ngayon, ano naman ang ating aabagan next week? Ang isa rito, mga kapatid, ay suportahan si Jesus bilang hari. Paano natin masusuportahan ang kaharian? At anong mga goal ang pwede mong abutin para ipakita ang pagsuporta natin sa kaharian? Kaya maganda yung tatalakay natin next week. Yung pagiging buo natin sa kaharian ng Diyos.
Kaya paghandaan natin mabuti ang mga bahaging ito. Di ngayon ay sarahan natin ang ating masiglang pagpupulong mga kapatid sa pamamagitan ng pasalamat kay Jehovah at awit ng papuri sa Kanya. Ngayon tayo ay awit sa awit bilang 73 na may paksang bigyan mo kami ng katapangan. Ito ay halaw sa Gawa 4:29. Pakisuyong tayo ay tumayo at masiglang umawit ng papuri kay Jehovah.